Hello po mga kabayan, andito na naman po tayo at try nating pag-usapan itong bagong balita ay Monday morning dyan na may nagsampa ng impeachment complaint dito laban kay Bongbong. Pag-usapan po natin yan kasi marami pong mga agam-agam, maraming hindi naniniwala. Dahil nga po sa, 'di ba, marami pong usap-usap noon, lalo na si Congressman Erese, siya po yung nagdadala o nagdadala ng conversation na may magsasampa ng impeachment. Tapos ito na nga, na biglaan na dumating. Maraming nag-iisip na ito po ay parang kumbaga inunahan na para ba matrigger yung 1-year bar rule. So, maraming nag-iisip na baka kung papakinggan po ninyo mga kababayan kasi, yung mga sinabing mga grounds for impeachment ay talagang masarap pakinggan. Talagang yun yung mga gusto nating dahilan na kung bakit dapat ipa-impeach itong si Bongbong Marcos. Yung po mga sinabi nila mga grounds for impeachment ay talaga namang believable naman talaga. Pero ang sinasabi nga nila, kahit anong ganda pa niyan, kung kahit anong bigat pa niyan, kung hindi daw susuportahan nga naman ng mabigat na ebidensya, madidismiss. So, mayroong question, mamaya baka nandyan sa video, si Congressman Erese na bakit hindi ito inattach? Ang isa pa, bakit ang nagsampa ng reklamo dito sa impeachment laban dito kay Marcos ay yung nagpa-disbar, nagsampa ng disbarment laban dito kay congressman or dating congressman at senator, attorney Glenn Chong. Dahil po doon sa statement po ni Attorney Glenn Chong laban naman dito kay Lisa Marcos. So, pinadisbar itong abogadong nagsampa ng ng impeachment complaint laban kay Bongbong ay siya din di umano ang nagsampa ng disbarment complaint laban dito kay Attorney Glenn Chong dahil sa sinabi niya o sa statement niya laban naman kay Lisa. Isa pa nga po, parang biglaan di ba? So yun nga po, parang sinasabi na tinitrigger daw dito or parang inoculation daw po ito para nga sa 1-year bar rule. So wala nang makakapagpa-impeach. Pag ito'y dinismiss, wala na. Libre na si Bongbong. So anyway mga kababayan, bago po natin na panoorin yung video na credit sa GMA, ito muna po ang gusto ko lang parang medyo nakakadismaya naman po itong si Senator Lacson. Di po natin pag-uusapan yung Blue Ribbon kasi hearing kasi mahaba naman yun. Ito pong sinabi niya, ito kasi noong sa kanyang opening opening statement po, sa bandang huli po, yan po ang sinabi niya. As the chairman of this committee, I say to you, shut the. So, iniisip ko, masyado naman pong parang tingin ko medyo masyado pong yung dala. Yung pikon po ninyo, hanggang ngayon, pikon pa rin kayo at dinala po ninyo dyan sa inyong opening remark dyan sa Blue Ribbon hearing. Kasi nakakadismaya po yan kung ikaw po ay talagang sinasabi mong ikaw ay tunay na lalaki. Sa palagay ko po, hindi po yan ang paraan para makapakita mong talagang ikaw ay tunay na lalaki. Kasi hindi po mataong bayan ang kalaban mo kung meron man. 'Di ba? So sino pong sinasabihan niyo niyan? Yung mga kritiko, 'di ba? Natural po 'yun na may critics kayo. Kung ayaw niyo na pong ma-criticize kayo, bakit tumakbo pa po kayo bilang isang senador? 'Di ba? Nakakadismaya po 'yun Miss you unprofessional at rude. Di ba? Grabe ka naman. So, yan lang po. Komento ka lang dyan. Medyo nagulat lang po ako nung inano niyan. Dito na tayo. Panoorin po natin itong courtesy po ng GMA.
tungkol po dito sa disbarment, mga kababayan. Pinai-impeach ng isang abogado si Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang kauna-unahang impeachment complaint na inihain sa Kamara laban sa Pangulo. Kabilang sa basihan ng reklamo ang pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, pati na ang hindi pagveto sa mga unprogrammed items sa budget ng bansa. Pero may mga duda sa motibo raw ng impeachment complaint. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Isang abogado ang naghain kaninang umaga ng kauna-unahang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Attorney Andre De Jesus na naghain ng reklamo, dapat ma-impeach ang Pangulo dahil sa graft and corruption, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. 5 impeachable offense ang binanggit ni De Jesus na basehan ng impeachment complaint. Una na riyan ang pag-utos daw na isuko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. We are putting to question and holding the President accountable, number one, for allowing a citizen of our country to just be whisked away, kidnapped virtually, and brought to a foreign land without due process, despite fully functioning courts here in the country. Binanggit din ni De Jesus na impeachable offense ang kabiguan ng Pangulong i-veto ang unprogrammed appropriations sa 2023, 2024, 2025 at 2026 budget. Ang umano'y pagbenepisyo sa mga kickback mula sa budget insertion at ghost flood control projects at pagtatag ng Independent Commission for Infrastructure para kanlungin ang mga kaalyado. Kasama rin sa impeachment complaint ang alegasyon ng paggamit ng droga ng Pangulo. We're also putting to question the fitness of the President to still govern our country. If you will notice, for some it might be laughable, for some it might be trivial, but an allegation that our sitting President might be somehow involved in an addiction of some sort to prohibited drugs should be alarming. And we are holding the President accountable as well. Ayon kay De Jesus, wala siyang kaugnayan sa Pangulo o kay Vice President Sara Duterte. If you're asking if I'm affiliated with the Dutertes, no, I am not. No, I have no links with the President. I've never met either the President or the First Lady. That's the thing. There's that accusation that this is intended to trigger the one-year ban, right? Ang impeachment complaint ay inendorso ni House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay. Isa si Nisay sa mahigit 200 kongresistang pumirma naman sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte noon at isa rin sa mga inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure para kasuhan ng Ombudsman kaugnay sa mga maanomalyang flood control projects. Ito yung gustong pag-usapan ng taong bayan, hindi puro sa social media. Ito ay sa tamang forum natin dadalhin. At naniniwala kami sa saligang batas, public office sa public trust, that no one, not even the President, is above the law. So sabi nga, mapanagot ang dapat mapanagot. So siguro mapanagot ang totoong may mga sala. Nilinaw ni Nisay na hindi siya nakikipagtulungan sa kampo ng bise. Tinanggap ni House Secretary General Cheloy Garafil ang reklamo ng 8:45 ng umaga. Sa isang pahayag, sinabi ni Garafil na ita-transmit niya ang reklamo sa tanggapan ng Speaker, alinsunod sa konstitusyon at sa rules ng Kamara. Nakasaad sa rules on impeachment ng Kamara na isang impeachment complaint lang ang pwedeng may initiate laban sa isang impeachable official sa loob ng 1 taon. Hindi pa deemed initiated ang reklamong inihain kanina dahil hindi pa ito nare-refer sa House Committee on Justice. Once the first one is deemed initiated, it will set a bar for all other impeachment complaints. So they have to, if they intend to file an impeachment complaint, they must do so at soon as possible time para di pa barred by the one-year bar rule. No? Kasi kung nasimulan na yung isa, wala na talang matanggap na impeachment complaints as far as the same impeachable officer is concerned. As soon as it is included in the order of business and soon enough will be referred in the Justice Committee,
rest assured that the Justice Committee is ready to receive the impeachment complaint. Ang nagre-refer na mga impeachment complaints sa komite ay ang House Committee on Rules na pinamumunuan ni Presidential son at House Majority Leader Sandro Marcos. Well, in this particular case, I think there is no choice for him because it really says that it has to be referred to the Committee on Justice. So even if he is the majority leader and even if the impeachable officer that is complained of is his father, wala siyang magawa because ang procedure talaga is that after it is included in the order of business, then in 3 days it has to be referred to the Committee on Justice. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ni Congressman Marcos. Nagtataka naman si Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice kung bakit si De Jesus ang naghain ng reklamo laban sa Pangulo. Well, I just found out kasi back in 2024, November, sometime in November 2024, the same attorney Andre De Jesus filed a disbarment case against attorney Glenn Chong for some statements vilifying the First Lady. I'm sure that he filed a case against attorney Glenn Chong to defend the First Lady. Diba? Kinwestiyon din ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, kapatid ng bise, ang inihaing reklamo laban sa Pangulo. Duda ni Representative Duterte, layo ng reklamong inihain ni De Jesus ay protektahan ng Pangulo mula sa ibang impeachment complaints. Yan. Ngayon pa lang, walang nakikitang basehan si House Speaker Faustino D. III para ipa-impeach ang Pangulo. Ayan na nga po ang problema. Kung hindi po nila nakikita na marami pong pagkakamali, paano po nila itutuwid ito? Ang dami pong pagkakamali, mga kababayan. Ang ating bansa, itingnan mo, dito lamang po sa flood control, hindi nila mahanap-hanap ang mastermind. Paikot-ikot po sila, mga kababayan. At kung mapapansin po ninyo, naka-stack po sila sa Diskaya, sa Alcantara, Bryce, yung pong mga maliliit. Pero sino po ang pinakamalaki? Si Bong Revilla? Di ba? Si Bong Revilla ba ay congressman? Si Bong Revilla ba? Oh, sure, senator siya nun. Pero nasaan po yung mga binabanggit na 17 po yung binanggit ng Diskaya. Tapos 67 yung binanggit. Walang pangalan ni Senator Lacson na mga kontratista, kongresista, sila din ang mga kontratista at ng kanilang mga proyekto na sinasabi niya na yun nga po ay a conflict of interest at against the law. Pero wala po. Yung kanyang binabanggit, nakalimutan ko na yung pangalan niya. Nung unang nagbigay ng privilege speech si Senator Lacson. Remember, mga kababayan, yung tinatawag nilang poster boy ni Senator Lacson, si Panaligan, may naririnig ba tayo? So ito pong sinasabi ko, hindi po nila masulusolusyonan. Stuck na po sila sa Bulacan, naka-stuck na po sila dito kila Diskaya, Alcantara, Bryce, Bunuan. But sino po yung pinakamalaking dito? 'Di ba? Na nag-facilitate nito. Hindi po talaga kami maniniwala na ginawa ito ng mga contractors at ng mga nilabunuan na wala kayong pahintulot. So pag hindi po nila nakikita yan, tuloy-tuloy lamang po yan. Katulad ngayon, naglakihan ang mga pang-ayuda. 'Di ba? Naglakihan. O aywan, kung hindi po nila nakikita, pati po yung ating pundo for ngayon 2026, 6.73 trillion. Magkano po ang ating revenue lamang? 5.26 something. So kulang na kulang, kaya mangungutang. Ibig ko pong sabihin, hindi nila nakikita ito, nagbinta ng gold. Anong ipinakita? Diba? Yung PDIC money, 107 billion. Yung PhilHealth, 60 billion.
Pinagkukuha ninyo tapos wala kayong maipakita sa atin. Wala kayong makita dyan na mali yan. Hindi nyo nga sinasabi magkano binintahan ninyo sa gold reserve? Sinong bumili? Kailan nyo binili? Bakit nyo kayo nagbenta? Bakit wala kayong maipakita mga infra? Di ba? Ang ginagawa nyo lang, yung mga sinimulan ni Tatay Digong, yun lang ang pinupuntahan ninyo at inaangkin nyo. Yung sa palagay ninyo mali yan? O tama yan? We want the big fish. Yung pong nagpasimuno ng nakawan ng pera ng bayan. Hindi nila makita eh. Wala daw basihan. Di ba? Yung pagpapatalsik kay Tatay Digong, tama ba yun? Mali, hindi mali sa inyo yun? Di ba? Dahil malinaw anyang ginagawa naman ng Pangulo ang trabaho nito. Pero sinabi ng Speaker na trabaho nilang tanggapin ang mga impeachment complaint at dinggin ito alinsunod sa konstitusyon. Hindi raw ito dapat ginagamit sa pamumulitika. Hindi nga po dapat. Pero ni isa sa inyo walang nagsalita noong si VP Sara ay pinapa-impeach. Hindi po ba? Tahimik lang yung mga kasama nyo dyan. Pero ngayon na si Bongbong sasabihin na hindi dapat ginagamit sa pamumulitika. Idiniin naman ng palasyo na matagal nang nasagot ang mga isyong ginawang basihan ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Bagaman walang kaalaman sa intensyon ng nag-file nito, ipinunto ng palasyo na ang nag-endorso nito ay isa umano sa 8 contractor na nabanggit ng ICI. Dagdag ng palasyo, hindi pa nagbibigay ng reaksyon ng Pangulo sa impeachment complaint laban sa kanya at abala sa trabaho. Pero ayon kay Castro, nire-respeto ng Pangulo ang proseso at tiwala sa Kongreso bilang institusyong naatasang duminig nito. We respect this process and trust that Congress, as a co-equal branch of the government, will discharge its duties with honesty, integrity, and fidelity to the rule of law. Hindi nagsalita ang Malacanang sa posibleng motibo na naghahain ng reklamo na si Attorney Andre De Jesus. Pero pagdating sa nag-endorsong kongresista, Wala po tayong personal na kaalaman kung ano ang kanilang Natural. alam niya yan. Pagka gusto niyang sabihin, alam niya eh. intensyon patungkol po sa pag-file ng impeachment complaint. Ang atin lamang pong nalalaman sa ngayon ay ang party list na nag-endorse ay isa sa 8 na contractors na nabanggit ng ICI. Kaugnay sa sinabi ni Erice, ang sabi ni De Jesus, ginamit lang daw niyang halimbawa mga pahayag ni Attorney Chong laban kay First Lady sa disbarment case. Hindi raw niya kinatawan o pinagtanggol ang First Lady. Oh, talaga lang po. Hindi ko alam eh. Ganun pala yun. Ipa-disbar natin si Atty. Glenn Chong. Gusto ko lang. Muli niyang iginiit na wala siyang political affiliation. Anya, nagsilbi rin siyang counsel para sa PDP laban Duterte wing, pero hindi raw niya ibig sabihin na kaalyado siya ng mga Duterte. Ah, ganun ba yun? To see is to believe. Mahirap na po eh. Magaling, alam po ninyo kung ano, itong administration na to, napakagaling po talaga na paikot-ikutin, gumawa ng drama para, kumbaga, maniwala ang taong bayan. Pero ito, intay natin kasi siyempre nga, like I said, kung hindi ko pa nababanggit, baby pa, bago pa lang, di natin alam. Totoo ba ito? O dahil protektahan lang nila talaga si Bongbong, kung may magsasampa talaga ng kaso, talagang may mabigat at na ebidensya na kung ano man ang grounds nila. Pero ito nga po, pag hindi sila naglagay dyan, nag-attach nga ng mabigat-bigat na ebidensya, baka ma-dismiss lang, libre na si Bongbong for 1 year, walang magsasampa sa kanya. Ito yung sabi ng attorney. Might be somehow involved in an addiction of some sort to prohibited drugs
should be alarming. And we are holding the president accountable as well. This is not the main thrust of the impeachment complaint, but it is one of them. It is an issue that has been dodged by the president. It's an issue that has been dodged by Malacanang. They're just sweeping it under the rug. But mind you, in our rules on evidence, when an act or declaration is made such that if it is proved within the hearing and observation of a party, and if untrue, should deserve a comment and none is made, under our rules on evidence, that failure to comment, that failure to react, it can be taken against you. In other words, that is a rule of evidence that codifies silence means yes. We have not heard from the president denying it. We have not heard from the president going through a procedure to debunk all these rumors that he is addicted or is using prohibited drugs. Last week, personally, I feel that the ICI has been weaponized by the government in order to protect his allies, the respondents' allies, President Marcos's allies, and target political enemies. So we feel that apart from the president being an impeachable officer, we feel that this avenue would enable not just myself as complainant, not just Congjet as the endorser, but the Filipino people to thresh out all these matters which are being raised but are not answered at all by the president and his cabinet and his officers. Kong, sorry po, sir. Sino po pala yung complainant? I'm the only complainant, ma'am, and Congjet is the endorser of this complaint. Okay, sorry po, late ako. Yung grounds for impeachment ay... As I mentioned earlier, we have culpable violation of the Constitution, graft and corruption, as well as betrayal of public trust. Confident po ba kayo na makakakuha kayo ng suporta? Majority po ng congressmen ay supporters ng PBBM administration. It's honestly, ma'am, that's a good question, but it's not a question that the answer to which I am faced, because that is precisely what prevents ordinary citizens from actually exacting accountability. Matatalo din po ako. Bakit pa? Para ke pa? The only way for evil to triumph is for good men to do nothing. And if someone does something that at the very least, in my case, I could rest at night knowing I at least try to do the right thing, win or lose. So irrespective of the numbers in Congress, with the House Committee on Justice, for instance, with the House, later on with the Senate, hopefully it gets tried by the Senate, right? For me, it's immaterial. What I need to do, I have to do. So that is exactly why I'm here, irrespective of the possible turnout. But then again, miracles do happen. I believe that miracles happen, and who knows? The numbers might end up being in our favor. Maybe members of Congress might wake up one morning thinking, hey, you know what? He has a point. Maybe we ought to exact accountability from our president. Ay, sir, meron din pong expectations na may maghahain po ng impeachment. Kung papakinggan niyo mga kabayan, talagang mapamaramdaman mo na talagang tunay na tunay. Pero again po, pag hindi man po yan, kumbaga, sinuportahan ng mabigat, wala pa rin. Kaya nga, sabi ko, to see is to believe, kasi nga po, sabi ko nga, magaling po talaga. Pagdating po sa drama, ay magaling po dito ang admin na ito.